De La Rosa. Marcos documents linking Marcos to alleged drug use are not fabricated. Hindi raw peke, guys. Hindi raw peke. Damned if you do, damned if you don't. Ano yung mangyayari dyan? Alam nyo mga kochero, dapat hindi na pinatulan to ni Dapat hindi na pinatulan to ni Bato de la Rosa. Kasi binigyan nyo lang ng unnecessary attention ng isang chismis. Alam nyo mga kochero, sa totoo lang ngayon lang ako nakakita ng hearing na yung resource person, kuda lang ng kuda anytime he wants. Hindi siya nire-recognize. Pero bigla nyo na marinig, Chairman, pwede po ba ako magsalita? Chairman, pwede po ba ako Chairman, ganito. Ha? Tapos kung magsalita siya, ang haba. Mga 10 to 15 minutes. Ay, nagulat talaga ako. Sabi ko, Senator Bato de la Rosa, ano na nangyari sa'yo? Asan ang control? Asan ang pagka-chairman mo? Hindi siya ini-interrupt. Hindi nga siya kino-cross-examine. Bihira. Bihirang tanungin yung mga response. Bihirang tanungin yung facts na mga sinasabi niya. Ang nakakatawa pa dito, ito yung sabi ko. Iniintay kong sabihin to ni Senator Bato de la Rosa Sabi kasi nung si Pidea, ilang beses niyang inulit-ulit. Mr. Chair, nandito ang mga binder ng ebidensya namin. Ilang beses niya sinabi yun. Paulit-ulit yun Paulit-ulit. Pero hindi pinatulan ni Bato. Usual, tayo mag-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede rin po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kochero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tapos, itong si Bato, binibigyan niya ng bigat yung kwento-kwento ni Morales. Si Morales nga, walang dalang ebidensya Anong dala ni Morales? Sarcasm? Innuendos? Conjectures? Conspiracy theories? Kinwestiyon pa niya yung integridad ng nung mga tawag dito, nag-resource person from PIDEA. Natawa talaga ako nung sinabi niya to Alam ko, hindi kayo magsasabi ng totoo kasi trabaho yan pagkain sa lamesa yan What the F? At bago sinita yun bago yun sinita ni Bato de la Rosa, ay, nakailang ulit si Morales. Ito pang nakakatawa. Totoo yan. Bakit? Nakikita nyo ba yung nasa ibabaw ng B ba yun? B at saka C? Yung dalawang circle na yun? Butas yun Butas yan Ibig sabihin, na-file yan. Na-print yan. Nilagay sa isang folder. Two-hole puncher. Binutasan ko to noong 2012. Mr. Chairman, binutasan ko po ito noong 2012. Maniwala po kayo. Binutasan ko po ito noong 2012. Alam nyo mga kochero, what's stopping me from printing a soft copy of the PIDEA file? I-print ko dito sa lintik na printer ko. Paglabas niya, i-photocopy ko na may butas. Kahit ngayon, kayang-kaya kong gawin yan Does it make it authentic? No, it doesn't. So, inikliyan ko na lang to 30 minutes. Panoorin natin to. Magre-react tayo real time.
the Chairman, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing, but our apprehension on one of the resource persons, Mr. Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PIDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PIDEA. With his letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PIDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PIDEA personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended Again? from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. Ano ba itong Morales na to? Ba't ang hilig mong pasuspend? Ano ba pinagkakagawa mo? Bakit ang hilig mong magpasuspend? Suspended ka nung April 25, 1994. Pumasok siya. Take note mga kotsero ha. Lalakihan ko para makita nyo. Itong si Morales, pumasok ng PNP 1993, April 26. Isang taon lang. April 25, 1994, na-suspend. Suspended. Isang taon lang siya sa serbisyo. December 13, 1997, nakabalik siya. Nabumalik sa PNP. After 10 years, September 29, 2007, suspended na naman. Tapos tinanggal na naman 2008. Ano ba naman tong Morales na to? Ito talaga yung pinagyayabang nyo, mga Duterte Balahura supporters? Ito talaga yung pinagmamalaki nyo na source ng PIDEA leaks? In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PIDEA. PDS niya. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Tingnan nyo. Kaya pala siya natanggal noong 2013. Hindi pa pala yon dahil sa mga kasong meron siya. Natanggal siya noong 2013 kasi dahil sa PDS niya. Umpisa pa lang, sinungaling na ang mokong. Umpisa pa lang, sinungaling na. Inapila niya to sa sa CSC, sa CA, at Supreme Court, lahat dismissed. So ibig sabihin, nagsinungaling talaga siya. Umabot ka na ng Korte Suprema eh. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged
by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violation Section 91 and 92, Article 11 of Ano kaya in-skip nila na yun? Ay, di kita. for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violation Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Swerte niya. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. Okay. O sige, sabihin na natin, Coach Jared, may mga dismiss siya eh, oh. Akala ko ba, maraming kaso? O ba't hindi maraming kaso yan? Number 1. Napakaraming kaso. Isang tao lang? Ilang kaso yan? 4? Isang tao ka lang? Ako nga, never pa ako nagkakaso, kahit isa eh. At tinagal-tagal kong nabubuhay sa mundo, never pa ako nagkaroon ng kaso. Ikaw? Or itong si Morales? Naka-4 agad? Sa isang lifetime? Tapos meron pa siyang ilang suspension sa serbisyo? Patawa kayo. Totoo lang. O sabi, ito siguro, bibigyan ko to ng bigat, itong acquitted. Yan. Ibig sabihin yan, tumuloy yung kaso hanggang sa punto na yung judge ay nagdesisyon na pinag-aralan yung niya, etc. Tapos wala na. So, acquitted, wala talagang kasalanan. Pero mga kotsero, yung dismiss kasi, maraming pinanggagalingan yan eh. Yung dismiss na kaso, maraming pinanggagalingan yan. Either hindi napatunayan ng prosecution yung kanilang kaso, yung kanilang habla. Pwedeng nag-drop ng kaso, yung tawag dito, yung complainant. Pwede rin na technical. Maraming ganyan, di ba, sa CBP, NPA, NDF, yung mga hinahabla ng mga pulis. Kahit alam natin na meron silang pagkakasala, pero nadidismiss ang mga kaso. Laila de Lima. Alam natin na during her time, talamak talaga ang droga sa loob ng NBP o New Bilibid Prisons. Alam natin yun. It is a fact. It is a fact. Pero na-dismiss yung kaso. Bakit? Kulang daw sa ebidensya eh. Ano pa? Nag-recant yung mga witnesses eh. Paano ngayon yun? Ibig sabihin ba hindi totoong may ginawang pagkakasala si Laila de Lima? Hindi totoo ba hindi ibig sabihin ba noon may walang pagkukulang si Laila de Lima? Hindi. Meron pa rin. May pagkukulang siya. Hindi nga lang napatunayan sa korte dahil umatras yung mga witnesses. See? Kung tatanungin, kung ilang beses kang nasuspend sa PNP. Ilang beses kang nasuspend sa PNP simula nung pumasok ka? 3 beses? 4 na beses? What the heck? Dinaya mo pa yung appointment papers mo, yung personal data sheet niya, dinaya niya para makalipat siya ng PIDEA. Tapos sasabihin nyo sa amin, may kredibilidad tong mokong na to. Ilan nyo ako. Kayo na lang. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry,
but simply to aid May ongoing pa siya, oh. Isa, oh. False testimony. Huwag niyo i-build up sa akin itong mukong na to. Kasi base pa lang dun sa record niya, mukhang habitual offender siya. Hindi naman niya kakasuhan na walang dahilan eh. Hindi naman niya masususpend na walang dahilan. Sige, granted, may isang acquitted, tapos may 3 dismissed. Huwag niyo sasabihin sa akin na porke dismissed, walang kasalanan. Maraming factors yan. Ginawa ko ng example kanina, si Laila De Lima. O, yung mga DDS, payag kayo? Walang kasalanan si De Lima? Payag kayo? Kasi dismiss yung kaso niya. Dahil nag-recant yung mga witnesses. Ano? Payag kayo? Kung payag kayo kay De Lima, kung payag kayo dito kay Morales, dapat payag din kayo kay De Lima. Mga DDS. Tuloy natin. the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Tapos ito pa pala, may pinapakalat daw na ito daw si Lasso, meron dong ibinalik na dismiss na sa PIDEA. Tama ba? Recently? Tama ba? Yun daw yung balita eh. May nag-send sa akin kanina ng picture eh. May nag-send sa akin kanina ng picture na meron doon nilabas na namang dokumento si Maharlika. CSC naman. CSC. Civil Service Commission naman. Oh. Na si Lasso daw, meron dong ipinasok na na dismiss na. Oo. Sige. So, para kay Lasso, mali. Pero okay lang para kay Morales, tama? Ilang beses siya tinanggal at pinalik? 3 beses siyang tinanggal at binalik. Pero purong-puro si Morales, no? Walang pagkakamali. Credible, no? Credible! Kahit na nasuspend at na-drop sa roll, correct, at binalik, credible pa rin yan. Maraming hindi pinansin si Bato eh. by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violation Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number Forward na natin yan. before the Municipal Alam Trial natin Court yan. in cities in San Fernando, Pampanga, this committee, stating therein Sana. Yan. is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Buti pa si Lasso. Buti pa si Lasso nakapag-prepare ng PowerPoint. Ilang slides lang yon? 4, 5? O itong kabila. Itong Morales, meron ba na ihanda kahit konti? Wala. Ni isang dokumento, wala. Anong contribution na sa hearing? Laway. Laway, chismis, intriga. Yun ang contribution niya sa hearing. Pakawalang kwenta. Paupuin natin. Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin, Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. 2009. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, 008519 PNP, SPD.
Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008, is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinubmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yon, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, ulang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Isa pa, mga kotsero, ito natawa ko dito ha. Bakit pinayagan nyo mag-interpellate ang resource person? Kailan pa ang Senate hearing pinayagan na mag-interpellate ang isang resource person doon sa isang resource person? Ang nag-i-interpellate usually yung mga senador, yung chairman, yung mga senators, ganyan. Sila yung nagtatanong. Bakit? Kasi sila yung kailangan makaalam ng Sila yung kailangan makaalam ng facts. Kaya sila yung nagtatanong. Anak ka ng tipaklong to Morales na to? Maitanong ko lang sa kanila. May ganon? Inabot ba sa akin yan ng personal? What the F? Kailan pa pinayagan kontrolado niya yung hearing? Senator pa to naman. Ikaw yung chairman dyan. Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Wait. Ikaw nga, walang nilabas na receiving copy eh. Buti pa nga ang PIDEA nakapaglabas ang dokumento na ikaw ay dismissed. Ikaw, nasan ang dokumento mo na sinasabi mo na na ikaw nga walang dokumento pa lang maipakita. Hihingian mo sila ng receiving copy? Ikaw wala. Pero mong kabobohan yan, mga kotse. Tapos sasabihin ng mga DBS, yung mga Duterte balahura supporters talaga. Yung mga pinaka-bobo of the lot. Yung balahura supporters. Question mo yung dokumento, ikaw nga walang dala ni isa. Buti di ako resource person dito. Kung RP ako dito, yari itong si Morales. Morales, kontakin mo nga ako, interviewin ka na sa channel ko, maniwala ka. Email mo ako. Bibigyan kita ng special time. Kasi dito sa hearing, na baby ka. Kay Maharlo ka, na baby ka. Dito ka sa akin. Dito ka sa akin. Dito ka sa akin. Dito ka magpaliwanag. Doon sa kontra sa'yo. Yung hindi kay baby. Lang yato. Sila nga may pinapakitang dokumento, ikaw wala, ang yabang mo pa. Meron ba silang ebidensya na yan ay na-serve sa akin? Sumweldo ka ba? Nung na-dismiss ka? Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga ako po, nag-comply ako dun sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ngayon ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Hindi mo talaga alam na suspend ka? Ba't nasa record? Bakit nasa record ng PNP? Alam nyo mga kotsero, pwede naman yan tanggihan yung pag-serve eh. Pwede niya tanggihan yun. Ibig sabihin, ibinigay sa kanya yung sulat, hindi niya i-receive. Daming gumagawa niya eh. Wala kang papermahan para meron kang plausible deniability. Kaya nga sa kaya nga sa korte, isusulat doon yung sheriff pag nag-abot ng warrant,
or ng subpoena. Yun. Susulat doon. The plaintiff or the respondent did not receive. Pero i-record din nila na naka-serve. Subpoena was served but it was not received. Kasi maraming gumagawa noon. Yung hindi nila, akala kasi nila, porke hindi nila pinirmahan, ibig sabihin hindi official na tinanggap. No. It doesn't work that way. Meron pang ibang titignan ng mga tulad nito. May iba pang titignan tulad ng, maganda yung tinanong ni Bato dito after Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun. No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, gusto mo offend? PO1 ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir, wala akong, Your Honor, Nung nag-apply na. ako sa PIDEA, at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, ba't di mo sinagot yung tanong? Ang tanong is, nakakasweldo ka pa ba? Basic yun eh. Kung hindi ka dismissed, nakakasweldo ka. Kung dismiss ka, hindi ka makakasweldo. Basic yun. Ano sinabi niya? Kasi yung PIDEA. Nag-AEO na siya. AEO, PIDEA. Nag-review ng vowel sounds. po. Nakapaghingi pa ako ng mga clearance Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Suspended ka nga eh. You were suspended 3 times. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nakabalik. Kaya ka nakakuha ng clearance. Niloloko niya yung taong bayan, mga kotsero eh. Ganito yan. Halimbawa, ako, empleyado. Halimbawa, meron akong employer. Meron akong ginawang offense. Nasuspend ako 1 time. May date ng suspension ko, let's say 6 months. Makakabalik ako. Nakabalik na ako. Second time, nasuspend ako. Nakabalik ako ulit. Third time, nasuspend pa rin ako. Nakabalik ako. Suspension lang naman eh. Hindi ka naman dinismiss from service. Dinismiss ka sa service sa PIDEA. So, kung let's say kung nakakuha ka ng clearance, it only means na nakabalik ka sa serbisyo. Kung nakakuha ka ng clearance. Suspended ka lang naman, tinanggal ka lang naman sa roll yung pasahod. Pero nakabalik ka. Ang tanga-tanga ng boss mo, binabalik ka naman. Sino man yung boss mo? Kung ako boss nito, wala na eh. After nung pangatlo, wala na. Dismiss ka na talaga. O sabi niya, meron daw siyang clearance. Asan yung clearance mo? Labas mo yung clearance. Imposibleng wala kang kopya nun. Imposibleng wala kang kopya ng clearance mo. O pag pumunta, nagpunta na nga ang PIDEA pala. Nagpunta na ang PIDEA sa PNP. Tinanong na nila, ano bang status nito? Bakit na-dismiss to? Naglabas ng dokumento ang PIDEA. Galing sa PNP. Tapos i-insist mo na tama ka? Na-dismiss ka? Na hindi ka na-dismiss? Dahil nakapag-clearance ka? Nasa clearance mo? Ito yung sinasabi ko, mga kotsero, na yung bida dito, yung star of the show, yung kanilang star witness, puro laway at chismis lang ang pinuhunan. Anyway. Kaya nagtataka ako doon sa ipinakikita ni Alam mo, ni Director General Lasso. Buti pa siya may pinapakita, ikaw wala. Itong hearing natin na ito is very important
Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. May sinabi ang PDEA, sir, this is not in your formis, sabi mo, sa Yes, Your Honor. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, yung... Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi ano yan eh. Yung See? Ina-address ba siya ni Bato? Tingnan nyo ha. Hindi siya yung kausap. Kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, yung... Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. See? Senator Bato, kontrolin mo naman yung resource person mo. Magsasalita pa lang yung Director General na tinatanong mo, nakausap mo, all of a sudden, biglang, Your Honor, hindi, wala pa po akong ganyan. Sino nag-i-interpellate ba, Senator Bato? Si Morales o ikaw? Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi ano yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung ano, wala na ho ako dun eh. Yung Okay. kung ano na yan, kagaya Sir, niyan. Your Honor, Yes, sir. Wait. totoong wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila. Moment na to dapat ni Bato eh. Doon binring up to ni Director General Lasso ng PIDEA, opportunity na to kay Bato, kay Senator Bato. Natignan talaga yung documentation. Binder ng records nila. Ilalabas daw nila yung records. Hindi, buti nga sinabi niya, hindi pa executive session. Eh. Oh. Right then and there, lalabas daw niya yung records. Yung mga data entry nung araw na sinabi ni Morales, March 10 and March 11, 2012. Nandun kayo nung araw na yun, yung 12. Wala. So how can you testify na wala palang kayo doon? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon. Ikaw. Wala ka doon. Po, sir. Wala na. Ikaw. Walang nangyaring ganun. Walang ikaw. nangyaring ganun. If Wala I ka? may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, Also regardless. Ang Monday. tanong ko kung nandun kayo, We hindi. were Wala. not in the office on Oh, so you were those not there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, pero, ay March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. Again, this is a missed opportunity para kay Bato.
Bakit missed opportunity? May affidavit sila, itong apat na ladies of PIDEA. May affidavit sila stating that walang naganap na deposition sa PIDEA noong March 10 and March 11. Kasi yun yung sinasabi na dates nitong Jonathan Morales. Alam nyo mga kotsero, dito sa punto na to, medyo agree ako na regardless, kasi parang police station yan. Walang weekend dyan. Kapag dumating yung mga witness, entertain mo. Kaso mga kotsero, eto yung akin. Sinulat yung papeles, ang nakadate sa papeles ay March 10 and March 11. Ibig sabihin, doon pa lang sila nakapagsulat. The deposition happened before March 10 and 11. Deposition mga kotsero, interview lang yan. Basically, ini-interview lang nung tawag dito? Or vine-verify, interview and verification of the sworn statement na isinulat ng witness. So, ibig sabihin, in-interview ni Morales yung tao on the same day, and on the same day, nag-submit din siya ng papeles? March 10? Yun yung date eh. Di siya kahusay? Tapos, nung naisip niya na gumawa ng pre-operation report, the following day, sakala niya inisip, gumawa ng request. So, yun yung number 1. Number 2, this is the perfect time na sana tinanong ni Bato, General Lasso, you mentioned na dala nyo yung binders. Tingnan nga natin yung records nyo on March 10 and March 11. Ginawa ba ni Bato? Hindi. Kasi mga kotsero, as long as wala kang pinapakitang dokumento, this is always going to be a battle of he said, she said. Wala kayong patutunguhan yan. Di ba sa ending, anong sinabi ni Bato? Deadlock kayo eh. Deadlock talaga dahil hindi mo pinaglabas ng ebidensya ang PIDEA. At hindi mo hiningi ng ebidensya si Morales. Magde-deadlock talaga kayo. Safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pag-identify ka, Your Honor. Sinong nandun? Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. Tingnan niyo talaga napakasinungaling itong hayop na to. Mga kotsero, hindi niya maalala kung sino kasama niya. Sa pag-take ng sworn statement, magdidepende pa siya doon sa dokumento. Naalala niya na may in-interview siya noong 2012. Meron ako in-interview eh. Naalala ko yan eh. Tungkol kay Bongbong Marcos na nagda-drugs daw. Oo. May witness ako eh. Naalala ko yun. Naalala ko specifically March 10, 2012. Naalala ko talaga. Pero yung mga kausap mo, hindi mo naalala. Yung ahenteng kasama mo, hindi mo naalala. O wala kang kasama. O baka ibang date mo talaga siya ginawa. Baka 2024 mo lang yan ginawa. Agent kaharap mo na Your sinabi Honor, mo doon? sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Dapat dito pa lang, Bato, inano mo na to si Morales eh. Dapat dito pa lang, binira mo na to si Morales eh. Ginagawa kang tanga nito ni Morales? Senator Bato? Hindi ko maalala eh. Pero nandun yan sa sworn statement ko. Hindi mo maalala yung sinumpaang salaysay mo? Hindi mo talaga maalala yung sinumpaang salaysay mo. Wala kang draft? Kasi ako mga kotsero, halimbawa, kung hihingian ako ng sworn statement, ay gagawa muna ako ng draft kasi yan ang gagamitin sa korte. Gawa muna akong draft para alam ko yung sinasabi ko. Ang idadahilan mo, sir, Your Honor, di ko na po maalala kasi tagal na yan eh. Pakibasa na lang po yung sworn statement ko. Wala kang kopya?
Senator Bato, pagkakataon, ang dami mong opportunities to cross-examine itong si Morales, hindi mo ginawa. Ang dami mong opportunities. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag ka dumating ang informant, yun po yung ini-entertain po namin Totoo naman yan. yan. Kung kinakailangan trabaho o kung ano. Totoo Ganun yan. po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Totoo yan. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang influence, pero ito naman sila may sariling decision din eh. In fairness kay Senator Bato, ginagawa naman niya yun paminsan-minsan. Paminsan-minsan nga lang. Kaso, doon sa mga moments na obvious yung pagsisinungaling, hindi niya sinita. Doon sa, lalo yung kanina. It's very obvious. Hindi mo maalala yung sinulat mo sa iyong sariling sworn statement? Really? Bakit? Ito ba, dadadag ko. Ang tanong, ito. Sino yung kausap mo? Sino yung kausap mo? Sinong kasama mo? Doon sa deposition. Anong sagot ni Morales? Hindi ko po maalala eh. Pero naiintindihan ko naman kung bakit sila nandito kasi napipilitan sila. Nakakadiri ito si Morales. Sanay na sanay magsinungaling. Change topic. Influence ako ng Chief PNP ko kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost myself. So, kailangan ding maniguro ako. Hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, ha? Kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. Nanggaling kasi yun sa sulat pala ni Morales para kay Lasso. Siya daw ang nag-interview doon sa witness on March 10, 2012 together with other agents. Yun ang problema. Wala sa record. Ngayon, kinukumbinsi tayong lahat na maniwala sa chika-chika, sa chismis. Anong paniniwalaan natin? Record o chismis? Ako doon ako sa record. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet, hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na ito sir dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to at that time it was Director La Chica
then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan, sir, ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi nyo, sir, na delikado kapag may nagli-leak na ganyan, sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Yun ang punto. Ito yung nakakatawa kay Senator Bato. Sinasabi niya, meron daw kasi meron daw yung puncher. Pero si Pidea, sinasabi niya, wala kasi wala sa record nila. Hindi nanggaling sa ahensya nila. Paano manggagaling sa ahensya nila? Wala nga silang record. Yun ang sinasabi ni Pidea. Hindi naman chinek ni Bato kasi yung mga papeles. Kwento-kwento lang din yung chinek niya. So, Patungkol dito sa kaso na to. Sandali, being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent, confidential informant, kinunan mo ng sworn statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Legal- Yun po yung nag-administer ng oath, doon po yung mga abogado po. Sworn Doon po. statement. So, Kailangan malala mo yung abogado na yun? Your Honor. Ano po yun eh. Ano? Oo. Nandun po sa dokumento. Pinakuha raw niya ng sworn statement. Ang sabi, ay hindi ho sa amin yan, duno yan sa aming legal service. Okay. Ikaw ang nag-compile ng papeles, Morales, di ba? Ikaw kamo ang nag-compile, ikaw mismo ang sumulat, ikaw mismo ang nag-compile. Hindi mo maalala kung sino yung abogado na pumirma doon sa affidavit ng witness mo? Alam niyo mga kotsero, these are details na importante eh. Kasi ito yung mga pangapangalan. Hindi na-identify yung mga kasama niya doon sa sa interview ng witness. Hindi rin niya maalala yung pangalan ng abogado na na pumirma doon sa sworn statement. Anong klase kang Pidea o agent? Wala ka pala talagang kwenta. Deserve mo pala talagang matanggal. Inconsistent ang kwento nitong isa ni Morales. Isasagot sa'yo? Anong pangalan ng abogado? Nakalimutan ko na ho. Ang tagal na eh. Hirap po magsalita ng eksakto pag partikular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not I'm sorry, compelling Your you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Oh, may pa-thank you pa. So, totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po Yes. una-una. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So, anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong... Iya ko na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... Sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Nasabi ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganon. May ganun. Na Ano? Anong may ganun? indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Ano? Na may nangyaring ganon. Mali ka doon, yung kuya. sinasabi niya na nagkausap kami. Dapat But tanda indirectly mo. po yun. Hindi ako yung kausap niya. Mali ka doon, sir. Kinakampihan ko pa naman kayo dito. Kaso, pumalya ka doon. Mali ka doon, Sir Francia. Mali ka doon. Dapat kilala mo kung sino yung nakausap mo. Respeto ko po siya bilang dating... Sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Ano yung wag aaminin? Ano yung wag aaminin? I-deny na lang natin para walang gulo. Direktor na ako. Okay?
ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Okay, so ano yung hindi aaminin? Hindi mo naman sinabi, Morales, kung ano yung hindi aaminin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kotsero, na ang bit-bit ni Morales, puro conjectures. Puro ano lang, chismis. Ano yung hindi aaminin? Sana sinabi mo na rin, Morales. Hindi rin niya sinabi kung ano yung hindi aaminin. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganun. May ganun. Na Ano? Ano yung may ganun? indirectly ay indirectly ay parang ano, yung nga nadinig ko yung ano, hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Ano? Na may nangyaring ganon, Mali ka doon, sir. na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Ang huwag aminin ay yung nagkausap silang dalawa ni Morales. Yun yung wag aaminin. Bakit? Incriminating ba yun? Incriminating ba yun? No ngayon kung nag-usap kayo, so what? Ano pinag-usapan nyo? Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's Sa your telepono word po yun. Pwede against ko- his word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Nila sinabi ko ano yung pinag-uusapan. Tungkol ba yun dun sa dalawang dokumento or hindi? We don't know. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko pa. Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin niyo, hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon, Yes. dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi po Yun yung nga, kung kaya- Yung honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po. Matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino na? So yun ang... Akala ko ba ang dinideny yung yung nag-usap silang dalawa? Ano ba? Yung pinag-usapan na yun tungkol sa papel? Sabi? Siya. Oh, sinabi mo na, i-deny na lang na. Oh. Ano ba ito? Wala po akong matandaang sinabi kung ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Gulo niya Kayong dalawa, makausap. under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung, Your Honor, yes. Mr. Chairman, ang purpose naman po nitong investigation natin, kung mamarpatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po Pahiro. ng sa amin. Yes, you don't, Alam have, to, nyo, you don't have to remind me. Nandyan sa sorry, akin yan. I am the chairman. Alam sorry, ko, Your Honor. kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya kung nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. magkakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Wow. Demand ka. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para mga ito talagang ma-exonerate din kung kinakailangan. Ito yung sinasabi ko nung sa post ko kahapon na masyadong pahiro. Change topic na, di ba? Bakit? Naipit na siya eh. Naipit na siya. Pinapaamin na siya doon sa doon sa usapan eh. Di change topic na. Hindi si Bato chairperson dito, si Morales.
O kung kinakailangan managot dahil mayroon silang Nilecturean ka pa ba to? mayroong allegation na sila Senator, nilecturean ka pa. gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir? General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So doon pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. Correct. So paano kami mag-iimbestiga na based on Lies. mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Senator Bato, hinahamon ka talaga. Ilabas daw yung dokumento. Hindi mo pinansin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang boka. Verbal lang. Tama. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, meron pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime Hindi ng alluding, that's what sinong he may said. access nitong papel na ito? Yung Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niya i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. That explains everything. That already explains everything. It makes sense eh. Alam niyo mga kotsero kung bakit. Halimbawa ako si Sir Francia. Mag-ooperate ako. Ang gagamitin ko yung sasakyan ko na matagal ko nang ginagamit pang casing. Babaguhin ko ba yung laman niya? Hindi na. O let's say, papasa ko kay Max Barugview. Si Max Barugview. Kay Agent Max Barugview. Sabihin ko sa kanya, Agent Max Barugview, magkasama tayo sa operation, di ba? Ako nagawa ng authority to operate. Para hindi ko nabaguhin yung mga laman nito. Pahingi ako ng plate number mo. Lagay ko dito sa authority to operate. O di dalawa na sasakyan niya nandyan. Bagong operation, magkasama uli kami ni Max. Pero sasama si Maylene. Maylene, sama ko na lang yung ano mo dito. Ganun-ganun lang. Dagdag lang ng dagdag. That explains the nature of the document. Soft copy pala. Ibig sabihin, kung soft copy, pwedeng gawin yan outside of PIDEA. Halimbawa ako, malisyoso. I-email ko sa sarili ko yung soft copy niyan. Gagawa ako ng peking authority to operate. Tapos ilalabas ko sa media. Official yan, official. Official document yan ng PIDEA. Na-leak yan, official document. No. It's not an official document.
it is an official form. Form lang siya. Hindi siya official document. An official document would have, wait for it, control numbers. Yan ang official document. Also, signatories. Ayan, no? Signatories. Wala naman signatory. Oh, eto pa. Nakakatawa to. Parehong March 11 na. Wala na yung March 10. Oh, nasa na yung March 10? See? March 11, 2012. March 11, 2012. O, kailan ba talaga nangyari? March 10 o March 11? O baka napanood nyo lang yung vlog ko, kaya kaya binago nyo yung date. Also, mga kotsero, nasaan ang stamp na na-receive ng kanya mga boss to? Wala. Wala. So this is not an official document. As far as this document is concerned, it is just a scrap of paper na walang halaga. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng puncher. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may puncher at pinutukapi. So meaning, ito ay lumang dokumento na, kasi nakita may butas Alangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Pwede akong kumuha ng printout nito. Let's say meron akong kopya nung soft copy. Pwede akong kumuha ng printout nito. Fill out ko na. Lalagay ko na yung mga detalye. Print ko dito. Hindi mo kailangan ng AI dyan. Kailangan mo lang computer, printer, soft copy ng authority to pre-operation report tsaka authority to operate at konting abilidad, konting malisya. Pagka-print mo, lukutin mo, saka may photocopy. Di mo kakamay lukot-lukot na lumang papel. Sana ang pinagbasihang standard ni Senator Bato dito, kung ano yung proseso ng PIDEA. May proseso sila Paano na-aprobahan ng isang authority to operate at pre-operation report. So ngayon, mga kotsero, catch-22. Walang kopya ang PIDEA. Hindi naglalabas ng papeles to si Morales. So sinong iisipin mo? Sinong papaniwalaan mo? O di doon ako sa mas maraming dokumento. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Walang Yes, sir. problema. Alam Oo. Ikaw nga ang gumawa, pero hindi natin alam kung kailan mo ginawa. Mukhang hindi mo siya ginawa ng 2012. Kasi maski sarili mong sworn statement, hindi mo alam. ko, inamin mo na nga na ikaw ang Yes. gumawa Yes. Ikaw ang pumirma. Ang akin lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas. Hindi mo kailangan ng AI dyan. Hindi kailangan ng AI dyan. Photoshop lang, pwede na Yun. Diyan ko na tinapos kasi as usual, walang kwenta na naman pinagsasabi nito ni Morales. So ayun mga kotsero, nakita nyo naman. I mean, hindi ko naman kailangan na sigurong explain yan. Nakita nyo kung paano umasa si Morales. Nakita nyo rin yung mga pinagsasabi niya. Napanood nyo yung pinagsasabi niya. Nakita nyo kung paano siya mag-excuse, gumawa ng mga palusot
doon sa nakalimutan niyang pangalan ng abogado tsaka yung pangalan ng mga kasama niya doon? Nakalimutan mo talaga? How? Hindi mo kilala mga kasama mo? Ang babaw naman ng reasoning na to para sabing authentic yan. Kaya mga kotsero, sinabi ko kanina sa isang topic natin, ang sabi niya kasi, it is existing. Yes, it is existing now. But we don't know when it existed. Kailan siya nag-exist? Kung baka sa birthday, hindi natin alam ang birthday nitong papeles na to. March 10, March 11, 2012 ba? O 2022, 2023, 2024? O March 2024? Nung lumabas tong balita na to. Hindi natin alam. You can, existence, and authenticity are two different things. I'm existing as a man. Nag-e-exist ako bilang isang lalaki. Kapag nagdamit babae ako, babae na ako. Now I'm an authentic woman. Pag feeling ko sa loob ng aking katawan, ako ay isang babae, I am now an authentic woman. Pag ba nagdamit babae ako, I'm an authentic woman? No. Kaya nga, existing and authenticity are two different things. Moment na yun actually ni Senator Bato to settle everything. I-settle lahat yan. Para ma-prove. Alam nyo kasi, alam ko mapapatunayan na fake yung documents eh. Mapapatunayan na fake. Ito theory ko lang naman to. Si Senator Bato, kailangan niyang protektahan si Digong. Kailangan niyang protektahan si Digong. Bakit? Bakit niya kailangan protektahan si Digong? Kay Digong nanggaling yung pideya na yan. Kay Digong nanggaling yung pideya chismis na yan. Kailangan niyang protektahan si Digong. So, ayan mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating pong Coach Chad YouTube channel. At pa-follow na rin tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Chad live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?